So next session na to karon is about sa pag-save sa tong gilid nga data. Since ma-display naman nato ang next target na to or ang objective na to is kani siya dre. Click na to sa save, ma-save ug ma-update ang information sa database. So dali lang po na siya. Balik na diri sa edit at blade. Ato lang i-update ang ang text. Imo na natong update sa na to. So, ato lang siya i-change into update. Then sa Laravel, ang approach ani niya is RESTful. So sa native na PHP, ang gamit lang is post and get lang. So makita to diri, post and get. Ano siya, post and get ang mga method. Pero sa Laravel ka, since naka RESTful API siya, na siya put, napod siya put og napod siya delete. Napod siya patch. Napod siya patch pod. Same lang sila aning put and patch kay save man put and patch. So na siya nga na kay RESTful API man na siya. So diri sa edit, since kay ang native is post and get lang man, so diri mag-add lang ta og method then punta natog put. So siya nay ma-detect na niya nga kani siyang approach or kani siyang pag-submit sa form is naka put. So this sa web.php, kapihan na ko ng isa ka get diri. So mag-put na ko diri. Then ang iyahang target or action niya is kaning student, then ang ID. Then paano na to og update. Then na put update na lang pod. So ma-find na niya ang URL at tuon na niya ang update nga method. So diri i-create na to ang update nga method. So public function update. Then since kay namatay form nga gi-submit, so nanatay request, then ang katong ID. Since ang atong URL nanay ID di dynamic. So ma-receive na niya diri together sa data nga gikan sa form. So para ma-update, so natay gamit ang variable nga data or unsay ganahan yung variable gamiton, then gamiton tong student nga model, then i-find na to ID. Then gamiton to ang data para i-fill out niya ang mga data form. Then so una is student ID is equal to katong data gikan sa form, student ID. So ato siya i-copy paste. So ano yung mga data ni sa form ning na diri sa right side, and kani ang mga data is mo ni siya ang mga i-insert nato sa database ning nasa left side. So ilname, ifname, imname, then address. Then di na to kalimtan ang data, ang method nga save. Muna siya mag-execute sa save after ma-assign ang mga value. Then syempre after ma-save, i-redirect na lang pud nato ang page na to. So redirect sa /students. So pwede na to i-try na to, update na to ning 1. For example, tanaw siya guys. Then try na ko ang update. Okay, reload page na ta. Kaya wala pa ning effect ang atong changes. So once then update. So napatay error no. So the put method is not supported for the route. So ang yadri is support is get. So double check na to ang atong edit kung na ba ang method is put. So check na to na then there is a web tato put. So then pag put method fire niyang update name update. So na check natin na okay naman siya. Students method post update. Okay, natay ko lang ang action na to. Ang action na to is /students. So ang gi-expect ani sa update na to is na ay ID. So wala tay ID. So dito sa edit, tangan na to og ID lang. So /student ID. So kana lang. So reload page na to. Okay. Cancel na sa back na sa to. Reload page na to para mo effect and change. And tatog SSIS update. So nakita na to
ning update ang once. So nanatay update atong ipin itong Serzal update. Okay, nakita ang change. So ingana lang siya.